So yun guys, what's up? This is Papa Love Reacts. This is my first video for this channel. So dito natin ilalagay yung mga reacts ko sa mga kung ano-ano mang mga issue dito sa bansa natin. So para dito sa una kong video dito sa channel ko, ang i-react natin ay itong post ngayon na kumakalat sa Facebook na about sa from student to lovers. Yan, siguro ano niyo na naman na to, alam niyo naman na siguro to kasi medyo matagal na to. At pinost siya sa, itago na natin sa pangalang Benedict. Actually hindi ko pa to nababasa pero nakikita ko kasi is parang iba-iba yung reactions, ang daming mixed reaction pero most likely mga reaction is hindi nila gusto. Kaya gusto ko ring tingnan, himay-himay natin. Ano ba yung post ni sir? Bakit hindi nila nagugustuhan tong sinabi ni nagngangalang Benedict? So, sabi niya dito sa post niya, sino mag-aakala na ang katabi kong bata sa grade 5? Grade 5? Advisory class ko ay magiging asawa ko pala at magkakaroon kami ng napakit na anak. What? May age gap kami na 36 years. God is really working on. Oh, shit. Grabe naman gap na yan. Anong what naman ganun kalayo? Putik na, parang ano to ah. Parang tong si Vic Soto at saka si Colin Luna. At talaga dinami pa talaga si God. Ba yan? Umpisa pa lang, medyo parang alam ko na kung anong nangyayari dito ah. So, sabi niya, I never thought magkakaasawa pa ako in a very late age. Kahit nga active ako noon sa Singles for Christ at talagang sinasabi ko sa mga kasama ko na di ako mag-aasawa. Okay. Kaya pala kahit successful ako sa banking career ko sa Philippine National Bank where I worked there for 9 years, I feel ko tinulak ni Lord. Kaya na naman tayo kay Lord. Yung mga desisyon niya yan eh. Mga ginagawa niyo, ba't niyo lagi sinasabi si Lord? Kapag pumalpa kayo, tapos sasabihin niyo si Lord yung nagtulak sa inyo, hindi kasalanan pa ni Lord. Yan. Sa public school system, yun pala ay may balak siya sa akin. May balak si Lord. Okay? Bago ako napunta sa public school ay nakapag-work pa ako sa Uganda, East Africa bilang Program Management Advisor. O ba? Mukhang big time to ah. As a consultant sa Village Banking for 14 months at nasundan pa as accountant sa Qatar for 1 year at nag-full-time college teacher for accounting subjects and eventually landed as SPED, regular elementary teacher sa Angels Institute of Learning for 4 years. So, madami-dami na rin palang achievement to si nagngangalang Benedict, di ba? So, sino nga naman talagang hindi magkakagusto sa kanya, no? So, mga ganyang achievements pa lang. So, after all this, saka lang ako pumasok sa public school and I have that kitty girl. Sheesh! In the picture, in my first year of teaching. I was active then in the church. Grade 5. Wait lang. Dito sa mga achievements na sinasabi niya, at dami na. Tapos puto na yung grade 5. So, nalilink siya sa grade 5. Oh my. Ay, nako, grabe naman. I was active then in the church and nung mag-high school na siya, okay, ay gumawa siya ng paraan na mapansin ko siya. What? Talaga? Wala, ikaw lang ba yung lalaki sa lugar nila? Oo, ikaw lang ata yung lalaki sa lugar nila eh. Siwin mo, feeling, parang kasing edad ka na niya ng kuya niya or ng tatay niya. Tapos, siya pa siya magpapapansin. Talaga ba? Oh, baka naman baliktad. Baka naman kayong gumawa
ng paraan para mapansin. Grabe naman. Parang ikaw yung lalaki sa lugar nila eh. And then, umamin naman siya sa akin na kinikilig daw siya. Noon, pag tinutukso siya sa akin ng mga classmate niya. At doon daw siya na-develop sa akin. Grabe. Tayo na. Sino bang magulang nito? Alam mo ba ito ng mga magulang niya noon? Grabe. Nakakatakot naman. Nakakatakot. Hanggang sa hinahanap-hanap na niyang tuksoin siya sa akin ng mga classmates niya. Pero, pag kinakausap ko naman siya, nagagalit sa akin. Tapos, pag pareho kaming absent, pagpasok namin ay walang tigil sa natuksuhan kung saan daw kami nag-date. Kunyari naman, galit na galit siya sa mga classmates niya. Oh my goodness, grabe naman to. Sir, sana nung time na yon, ikaw yung mas matanda, alam mo yun naman sana kung ano yung hindi dapat, di ba? Ang creepy mo naman. Ang creepy mo. Di mo ba, parang di ka ba nag-iisip na yung edad niya na yon, hindi pa yun, di pa ata marunong gumawa ng pera yun eh, magtrabaho. Tapos ikaw, nakailang trabaho ka na eh. Tapos ikaw pa yung parang sa dami-dami ng alam mo. Sana ikaw yung mas nakakaalam kung ano yung tama doon sa nangyayari or yung sitwasyon na ganun. Kaso parang hindi ko alam kung bakit sinasakyan mo or bakit mo pinapatulan yung mga ganung klaseng shit ng mga bata, no? Dumaan din naman tayo sa pagkabata. Hindi naman tayo sa mga kilig moments na yan. Pero syempre, nakakatakot naman na, 'di ba, yung isang minor de edad nalilig sa isang matandang lalaki o mas matandang lalaki sa kanya na napakalayo ng gap na ikaw mas marami kang alam na dapat gina-guide mo siya kung paano siya maging successful sa buhay at kung ano yung mga dapat na ginagawa niya para papag-igihan niya yung pag-aaral niya, hindi yung parang sinasakyan mo pa tapos pinapakilig-kilig mo pa siya. 'Di ba? Nakakatakot ka sa totoo lang. May ganito pala, no? May ganito pala ng mga guro, napakalat-kalat sa eskwelahan ng mga anak natin. Nakakatakot. So sabi niya pa, naging 4 years kaming engaged, saka ikinasal sa simbahan. And right now, ay 5 years na kaming nagsasama with Gods na naman. Ito pinagtataka ko sa mga tao no? Kapag pagka madalas yung mga tao may ginagawa na alam naman nating mali, alam naman nilang mali, lagi nilang binabanggit dun sa mga sinasabi na God's will, God's plan, God's blessing, na parang yung mali na ginagawa nila hindi na siya magiging mali dahil God's blessing daw yun, dahil inaalay nila kay God yung mga mali na ginagawa nila. Hindi ako reliyosong tao, puta. Hindi ako pala tawag kay God, pero puta naman, alam ko naman kung ano yung tama sa mali at alam ko na kung ano ba dapat yung ginagawa na hindi pa idamay yung Diyos, no? Para lang i-justify yung ginawa mo na mali. 'Di ba? Kasi nagiging defensive ka pagka gano'n. Na alam mo sa sarili mo na mali ka. Benedict. Alam mo sa sarili mo na mali ka. And justify mo lang yung mga alam mong mali mo para lang justify mo lang yung mali mo sa paggamit sa pangalan ni God, 'di ba? Huwag ganon. Mali na nga yung pinapakilig-kilig mo siya nung bata pa siya. Tapos dadagdagan mo pa na parang kasalanan pa ni Lord. Ngayon, hindi maganda yung reaksyon ng mga tao dito sa ginawa mo. So, kasalanan pa ni Lord. Si Lord ba talaga ang nagtutulak sa inyo gumawa ng mali? Kasi parang sa akin iba iba ang Diyos na basta ayoko maging religious dito sa
comment ko. Pero para sa akin, hindi to para lagi mong i-justify yung mga mali mo. Gagamitin mo yung relihiyon, no? Kung anong meron, kung anong relihiyon meron ka. Kasi kung hindi naging maganda ang feedback ng mga tao sa ginawa mo, magmumukhang kasalanan pa nung relihiyon mo o nung pinaniniwala mong Diyos na sinasabi mo na ay nagtulak sa yung gawin yung bagay, di ba? So sabi niya pa na biniyayaan ng anak after our church wedding by December 29, 2024 ay 9 years na kaming mag-on. Thank you sa Couples for Christ, Saint Dominic Sabi Chapter, blah blah blah, for married life under leadership of blah blah blah, Sis Emma, blah blah blah, and aming supportive at hands-on Ninang, blah blah blah. Thank you po sa SDO, blah blah blah, for giving me a wife to love forever. Hashtag kapatalan, hashtag Bicolanong urag. At hashtag kakapalan. Yan na yung masabi ko. Sabihin na natin gusto niyo yung isa't isa, no, Benny. Pero hindi tama na nung kabataan niya pinapakilig-kilig mo na siya. Kasi ang tawag nila kasi doon sa ganun is parang ginu-grooming, 'di ba? Yung mga ganung style na parang yung bata na aanuhin mo, parang i-groom mo siya hanggang sa paglaki niya ikaw yung pakakasalan niya, pakikilig-kiligin mo siya, 'di ba? Nung bata pa siya. Yun kasi yung term na sinasabi nila sa mga ganyan, no. So, nagigets ko na ngayon kung ano yung problema ng mga tao dito sa post mo. And talagang hindi talaga siya maganda. Actually, may anak ako na babae. And nakikita ko yung sitwasyon na to sa anak ko. Ako nagsasabi sa'yo, pre. Ako nagsasabi sa'yo. Kung mangyari to sa anak ko na ganito, ako nagsasabi sa'yo, men. Talagang hindi kita titigilan hangga't hindi ka lumalayo dyan sa anak ko. Kasi sa totoo lang, ikaw yung mas matanda, mas marami ka ng experience sa buhay, no? And ginagamit mo yung experience mo, yung alam mo sa buhay para i-take advantage yun dun sa bata na, 'di ba, pinapakilig-kilig mo and eventually naging asawa mo, no? Okay lang sana siguro kung ganun tapos sawayin mo na huwag kayong ganyan, tigilan nyo na yung bata, di ba? Sana ang kwento nagkakilala kayo nung grade 5 pa siya, naging estudyante mo siya, and after nun, hindi na kayo nagkausap hanggang sa lumaki na siya, graduate na siya ng college, gano'n na siya ng magandang trabaho, tapos bigla kayo nagkabungguan dyan sa kalsada, nagkatinginan kayo at nagkakilala kayo at na-realize niya na ikaw pa yung teacher niya ng grade 5. at na-inlove siya sa'yo. Pwede pa yung ganun Pero tangina, simula pa lang nung pagkabata niya, parang pinapakilig-kilig mo na siya. Tapos, alam mo yon, hindi mo na siya tinigilan hanggang mag-high school siya. What the fuck, di ba? Nakakatakot ka, boy. Nakakatakot ka dito sa post mo. Hindi ka nakakilig, nakakatakot ka, sa totoo lang. So, sa mga katulad ko na magulang, no, na may anak na batang babae, bantay-bantayan nyo yung mga anak nyo dun sa sa eskwelahan na hindi magaya sa ganito. Kasi nakakatakot, men. Buti nga to, di ba? Kahit pa paano na medyo naging, sabi natin okay, sige, nagkatuloyan sila. Pero madalas niyan yung mga ganyan na kinikilig sa mga bata. Nung matanda ka, nas kikiligan sa mga bata. Yun yung mga tinatawag nilang PDF file. Hindi ko sinasabi si Benedict pero yung iba na ganyan, na kinikilig sa mga bata, mga PDF file. Nakakatakot. Hindi natin alam kung anong pwede nilang magawa sa mga anak natin at take advantage nila yung pagiging matanda nila sa mga anak natin babae, no? So, yun lang reaction ko
So, yun. This is my reaction dito sa issue na to. Sana maging aral to sa atin itong post ni nagngangalang Benedict. At maging safe tayo at ating mga anak sa eskwelahan. Bantayan natin sila palagi. Yun lang. This is Papa Love Reacts. See you on my next video.